Sabi po sa Acts chapter 3 verse 21, heaven must receive him until the time comes for God to restore everything as He promised long ago through His holy prophets. Ito po, bago po natin itong talakayin po na natin yung issue, yung scenario during the time na nasabi po ito ng may akda ng Book of Acts kasi sabi po rito, ito yung restoration of a lame man since birth. Yung story po nito sa chapter 3 na to, ito yung storya ng pinanganak na lumpo. Pero ni-restore ng Panginoon. Paano? Kasi ito yung sa temple court, sa temple po, sa entrance, meron pong isang pinanganak na lumpo. At ito'y nilalagay sa may harapan para mamalimos. Nung papasok po si Apostle Peter and Apostle John sa temple, humingi ng limos etong lumpo. At tinitigan po siya ni Apostle Peter. Sabi po, tinitigan po siya ni Apostle Peter, sabi niya, silver and gold have I none. But in the name of Jesus, rise up and walk. Hinawakan ni Apostle Peter yung kamay ng ipinanganak na lumpo at tumayo at naglakad. Sabi, walking and limping and praising God. Kalayan ko pinanganak na lumpo, pero walang imposible sa Panginoon. Napatayo niya, napalakad at nagtatalon-talon sa tuwa ang taong ito. Ang sinasabi ko po dito, maraming mga tao ang nakasaksi sa himalang nangyari yun. Sabi, nagtataka sila, sabi nila, akala nila, si Apostle Peter ang nagpagaling sa taong lumpo ito. Kaya tinitigan sila ng mga taong nakasaksi roon. Ito po sa verse, sa same chapter po, sabi po, ito ang Diyos ng aking mga ninunong sinang Abraham at Jacob at Isaac ang siyang gumawa nito upang parangalan niya ang kanyang lingkod na si Jesus. So yung glory hindi kinuha ni Apostle Peter, kami nagpagaling din, hindi. Kundi sinabi niya, hindi kami ang nagpagaling sa taong ito, kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat para sa karangalan ni Jesus. Sabi ni Jesus, ang Jesus nito ang siyang ibinigay niyo sa mga may kapangyarihan at itinakwil niyo sa harapan ni Pilato. Kahit na si Pilato, during that time, inaabsuelto na siya. Pero pinilit pa rin ng mga taong ito na piliin yung mamamatay tao na si Barabas, Barnabas, si Jesus na bumubuhay, na nagbibigay buhay, ang siyang pinatay kapalit ng mamamatay tao. Sabi niya, banal siya at matuwid, ngunit itinakwil nyo at hiniling kay Pilato na pakawalan ng isang mamamatay tao sa halip na siya. Pinatay niyo ang nagbibigay buhay, ngunit binuhay siyang muli ng Diyos. At makapangyarihan kami sabi niya, at makapagpapatunay kami na nabuhay siyang muli. Kasi nakita po nila Apostle Peter during the time of yung resurrection ng Panginoong Jesus. Nagpakita kasi sa kanila after the crucifixion, nag-resurrect po. Ang sabi niya, at makapagpapatunay kami na si Jesus ay nabuhay na muli. Sa harapan ng mga taong unbeliever ay nagpako sa yung taong pinili si Barabas kaysa Jesus. Kaya yung man ay mga saksi na gumaling siya, yung lame, yung pinanganak na lumpo. Nakita nila ng mga tao ito kung paano gumaling ang lumpo. So masasabi po natin, itong taong ito, itong lumpong pinanganak na lumpo is na-restore ang kanyang buong pagkatao sapagkat nakakalakad siya. At dahil doon itong taong ito, talagang kapit na kapit na Apostle Peter at Apostle John during that time dahil siya ay nakatanggap ng himala. Sabi niya, nangyari ito, gumaling ang lumpong yun dahil sa pananalig niya kay Jesus. Si Jesus pa rin. At kaya po nasabi ito na si Jesus ay nasa langit at hinihintay na lamang ang pagre-restore
ng Panginoon, ng Diyos, Ama, sa lahat ng mga tao. Sa introduction ko, from the first day, man sinned, God began a plan to restore His agenda. To create a new heaven and new earth where righteousness dwells. There will be no sin and no effect of sin. There will be no more violence, no tears, no sorrow, no pain. Noong panahon na bumagsak ang tao dahil sa kasalanan, bunga ng pagsuway sa kalooban ng Diyos, pumasok na ang kamatayan. Ngayon, dahil doon na nag-umpisa ang Diyos sa paggawa ng restoration, minsan pwede naman natin sabihin na pwede naman mag-create na lang uli ang Diyos ng another generation, another tao. Pwede niyang gawin yun pero hindi. Bakit? Hindi niya hinayaan na talagang tayo ay mapunta na lamang sa baliwala, patuloy na paghalian ng kasalanan. Hindi niya pinituloy yun. Anytime nga pwede tayong wasakin na ng Diyos. Lipulin at gumawa ng bagong tao. Sa pamamagitan, tayo nga po, alam natin na nilikha according doon sa alabok. Pwede pa siya lumikha. Kung gugustuhin niya, kung gugustuhin ng Diyos na magkaroon ng bagong generation, i-wipe out tayo, magagawa niya Pero bakit hindi niya ginawa? At sa halip, kinumputin niya tayo. Gusto niya i-repair tayo, i-restore tayo. Kasi yung tao, yung kalagayan natin, simula nung pumasok ang kasalanan, nagkaroon na ng damage tayo. Pati nga yung heaven, pati nga po yung lupa, itong daigdig, nasama sa sumpa, isinumpa. Kaya tayo, simula nung pumasok ang kasalanan, pumasok na ang kamatayan. Kaya sino po sa atin dito hindi namamatay? Kahit po sanggol, namamatay. Minsan, petos pa lamang, namamatay na Sasabihin ng iba, ibig sabihin may kasalanan ng agad yun. Wala tayong magagawa. Sabi, sapagkat ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kung ang lahat ay namamatay, lahat ay kasalanan. Dahil bunga ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pwede po natin sabihin sa mga hindi sumasampalataya, sabihin, bata pa lang, hindi kasalanan na. Naalala ko si dating presidente natin. Sabihin, bata pa lang, hindi nalaman yan. Wala pang buwang yan. Hindi kasalanan na. Mamamatay sabi, bunga ng kasalanan, kamatayan. Hindi naman kumapagsinungaling ng Biblia. So, ganito po, no? Ang plano ng Diyos to restore us ay nag-umpisa simula nung pumasok ang kasalanan. Dahil ang kasalanan ito ang nagpahiwalay sa atin sa kalapitan natin sa Diyos. Ngayon, gusto ng Diyos, muli tayong mailapit. Paanong paraan? Hindi naman ito basta-basta Ang Diyos sumusunod sa mga proseso. Ang Diyos, pwede niya rin naman gawin na lumampas siya dahil karapatan niya naman yun. Siya ang melikha. Pero hindi Sinusunod niya pa rin kung anong kautusan, kung anong proseso. Pag-ingat po yung Panginoong Hesus, yung proseso ng pagiging tao, sinunod niya Sinunod niya. Wala po siyang ginawang in-extent na biglaan dumating. Maliban tayo lang po, kalabot, ginawang tao. Ngayon ito po, ang nais ng Diyos, i-restore muli tayo yung kaugnayan natin sa Kanya. At the same time, ilagay tayo, mag-restore rin ng new heaven and new earth. The restoration of new heaven. Sabi, to create a new heaven and new earth where righteousness dwells, nananahan yung katwiran, yung kabanalan. Wala na yung kasalanan. And also the power of sin, wala na. Yun ang gusto niyong gawin ulit. At the same time, there will be no more sin, there will be no more violence, no tears, no sorrow, and no pain. Yun ang gusto gawin ng Panginoon sa atin. Kaya nga po, dumating ating Panginoon Jesus. Hindi po bigla, pwede niya naman gawin na may lapit tayo pero hindi. Sinunod niya pa rin ang proseso. Sa Hebrew sabi niya, apart from the shedding of blood,
there is no remission of sin. Maliban sa walang pagdanat ng pagdugo ng dugo, walang ikapagpapatawad ng kasalanan. Kaya to, the Lamb of God who takes away the sin of the world, si Jesus Christ, inioffer niya kanyang sarili para tayo po ay magkaroon ng access, may lapit muli sa Diyos. But, first thing, what is restoration? Sabi po natin dito sa restoration is bringing back to a former position or condition, the act of returning something to its former condition. Ano ba yung dati nating kaugnayan? Ano ba yung dati nating kalagayan? Yung kalagayan natin dati, perfect. No sin. Ano ba yung dapat i-restore dito? Diba? Yung dati nating kalagayan na malapit tayo sa Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sinasabi natin na if anyone who is in Christ, he is a new creation. All things has passed, and behold, they become new. Bago na siya. Yun nga po yung sinasabi. Kinakailangan na ma-restore po tayo. Paano paraan tayo ma-restore? Kung tayo ay makipagkakatay sa kay Kristo. Sabi ko, God's purpose is to restore man's right, standing with Him by forgiving wickedness and remembering sins no more. Ang may karapatan natin, kung dito sa ating pamahalaan, meron tayong human rights. Tayo rin po, meron din po karapatan sa harapan ng Diyos. At ang karapatan natin sa harapan ng Diyos, yung makapiling natin ng Diyos sa kanyang kaharian. Pero sa ngayon, dahil sa meron pang namubuhay na kasalanan sa atin, hindi pa po natin ito ganap na mailapit ang sarili natin sa Diyos. Pero mapalad po tayo, mayroong isang anak ng Diyos, mayroong isang Kristo na nagbuwis ng kanyang buhay para maging susi sa ikalalapit natin sa Panginoon. Sabi sa 14:6 ng John, Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through me. Hindi tayo makakalapit sa Diyos. Kahit na makailang rosaryo pa gawin mo, kahit na ano pang gawin mo pagpapahirap sa sarili mo, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Maliban na lamang kung dadaan tayo kay Kristo. Sabi niya, ako ang daan. Sabi niya Kristo eh. Siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Makalalapit tayo sa Ama kung sasamahan tayo ni Kristo. Ganito po ang sinabi sa Acts chapter 3 verse 19, sabi, repent then and turn to God so that your sin may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Sabi niya, paano mawawala ang kasalanan sa atin na nagiging hadlang sa paglapit natin sa Diyos? Pagsisihan daw po. Pag pinagsisihan daw po natin yung kasalanan ito sa buhay natin, at tayo ay lumapit kay Kristo, kasamahan tayo si Kristo. Minsan nasasabi ko po, kapag kilala mo yung isang tao, mamamatay tao, kriminal, kumakatok sa bahay mo, pagbubuksan ka. Kasi alam mo, kriminal eh. Wala na yung pagbubuksan. Pero, kapag kasama ng kriminal na yon, mamamatay tao na yon, yung anak mo na kumakatok sa pintuan mo, pagbubuksan mo. Pagbubuksan mo dahil kasama niya yung anak. Amen? Ganon din po. Tayo, higit pa tayo sa mga kriminal. Tayo po, higit sa mga masasamang tao. Pero, dahil kasama natin si Kristo na kumakatok tayo sa pintuan ng Panginoon, pagbubuksan tayo ng Panginoon. Dahil kasama natin ang anak ng Diyos. Amen. Nag-explain po ba? Amen. Yun po. So sabi po rito, in Hebrew chapter 8 verse 12, for I will forgive their wickedness
and will remember their sins no more. Ang sino mang lumalapit sa Diyos, hindi niya idinataw. Kapag tayo ay humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa pangalan ni Jesus, tatanggapin po tayo Ama. At ang kasalanan Diyos ay mawawala na sa isip ng Diyos dahil sa Kanyang anak na nagligtas sa atin. Isang napakalaking pribilehiyo para sa atin na ang dami-dami nating kasalanan ginawa. Pero dahil sa pagtanggap natin kay Jesus at sinuman tayo ni Jesus, lahat ng kasalanan burado na sa isip ng Diyos. Diba? Ang laking pribilehiyo. Hindi naiisipin ng Diyos yung ginawa nating kasalanan. Mula pa nung tayo ay bata pa hanggang sa kalagayan natin ito ngayon. Lahat po tayo nagkasala eh. Sa chapter 3 verse 23 na Romans, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala. Wala sino man sa ating kalagitnaan ngayon magsasabi, wala siyang kasalanan. Lahat tayo nagkasala. At hindi tayo umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Subalit, dahil sa kaloob ng Diyos na si Jesus, ang kasalanan niyo ay tutulong na papawala. Kaya ito po. Restoration refers to the process of may proseso ko lang restoration sabi. Restoration refers to the process of renewal. Para ma-restore ka, kailangan dumaan ka sa proseso ng renewal. Yung pagka-renewal. Kumbaga sa atin, sa atin kung pamahalaan, meron po tayong tinatawag na renewal ng ating lisensya, renewal na registration ng mga sasakyan natin. Kailangan, bakit lagi sa mga application ng mga cellphone natin, bakit lagi kinakailangan i-update? Gano'n, lagi na-update gano'n. Dapat din po, yung buhay din po natin, meron ding renewal, meron pagbabago. Yung inaawit natin lagi dati, binabago mo ako araw-araw, ngayon, bukas, at kailanman. Diba? Totoo po. Dahil lagi, in every second, minutes, hour of the day, kinakailangan magbaguhin tayo. Dahil lagi po tayo napupol sa kasalanan. Ang kagandahan ng paano tayo binabago every time. If we confess, 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive. Kaya napamahalaga eh. Tayo bilang mga Kristiyano, lagi tayong nananalangin. Lagi tayong humihingi ng kapatawaran ng kasalanan nating nagawa pa. At sa pamamagitan kung ang Diyos ang laging ang naglilinis ng ating mga buhay. Restoration refers to the process of renewal and healing. Bakit? Kasi dahil yung talagang pumasok ang kasalanan sa buhay natin, kinakailangan i-heal ang ating pagalingin ang ating kaugnayan sa Diyos, ang ating spiritual life dahil bumagsak na, hinang-hina na, gutay-gutay na ang ating spirito. Simula nung tayo ay namuhay sa kasalanan. At ito, kinakailangan para magkaroon ng restoration, kinakailangan ma-heal ito. Sabi, healing and reconciliation yung pagbabalik, pagbabalik ugnayan sa Diyos. And at the same time, sabi, redemption, yung sabi may redeemer lives, yung kinakanta natin kanina, kinakailangan tubusin, bayaran. Hindi naman kasi pwede nga meron pang, halimbawa, utang forget mo na lang yun. Hindi, kinakailangan ng Diyos dumaan pa rin sa proseso. Binayaran yung utang natin. Anong utang natin? Binayaran yung kasalanan natin. May nagbayad. Sino? Yung Redeemer lives natin, yung nabubuhay na manunubos natin. Walang iba kundi ang Panginoon. Ang ating kasalanan, hindi kinakailangan ganyan lang. Kailangan niyang bayaran. Pero sa totoo lang, kahit na hindi niya bayaran, kaya naman eh. Pero dumaan sa proseso ang Panginoon. Binayaran niya ito. Hindi naman
Hindi yung all the treasures of the earth na sinasabi na inawin natin kanina. Sabi, there's no way to measure what your worth. Walang anumang bagay ang makapag-susukat sa kahalagahan ng Diyos sa atin. Basta sabi natin, ang pinambayad ng Diyos dito hindi silver, hindi gold sa kasalanan natin, kundi ang pinambayad niya sa kasalanan natin, sarili niyang dugo. Buhay niya ang ipinambayad niya para sa atin. So, minsan nasabi natin, parang, tingnan natin, parang gano'n lang. Pero, yung proseso, di ba, ano yung ginawa ng Diyos nito? Hindi ba siya nahirapan? Hindi ba siya nakaramdam? Painless lang ba sa kanya yung nilalatigos siya? Nakakalaman? May pain reliever ba siya noon? Wala, tanggap niya lahat ng kirot, ng hirap. Yung internal pa rin ng pananakit na yung inakalimura siya ng mga tao. Yung mga nilalait siya ng mga tao, di ba masakit din sa kalooban niyo? Pero lagi tinanggap ng ating Panginoon Jesus. Ganun lang ba ang pagbayad ng kasalanan sa atin? Basta sinabing dugunan. May proseso eh. Pinahirapan. Hindi lang pinahirapan. Hindi liba. Inalimura. Diyurakan. Ano kaya ang pakiramdam ng ama? Nung nakita niya pinapahirapan ng anak niya, nakikita niya pa, nakita niya na nakukuha niya pa kayang tingnan yung anak niya, unting-unting pinapatay. Sabi nga minsan, napapakaway lang yung kapatid natin, o yung kaibigan natin, o yung nakita natin na parang gusto nila pupuyos na kalooban dito ba? Hindi mo siya kaano, pero pag nakita mo may taong inaapi, parang nagagalit ka. Parang gusto mo tulungan yung tao. How much more yung ama, nakikita niya yung anak niya, pinapahirapan. Sinasakitan, dinumura, dinuduraan. Pinapakubal pa sa mama lang. Dahil, sabi that God's offer to humanity through His grace and mercy, itong lahat ng love. God's love to restore. I-restore. Sabi nga sa ating pong nanapin, ang Panginoon ay mahilig. Kung talagang gusto niya, hindi niya kagad tinatapon yung isang bagay na mahalaga sa akin. Hindi niya kagad tinatapon. Kundi nire-restore niya. Yung buhay natin, nire-restore niya. God's love to restore. Paano? Even kung maalala niyo po si Job, the book of Job, si Job po ay talagang isang mayaman tao, subalit nung siya ay sinubukan ng kaaway, pero hindi po nagtagumpay ang kaaway. Namatay lahat ng mga anak niya, yung mga alipin niya, namatay rin yung mga possession niya, mga alaga niyang hayop, nangamatay lahat. Pati katawan niya, nagsugat-sugat, mata niya lang ang walang sugat. But God restored him. Ni-restore siya ng Panginoon. Binuo siyang muli. At dinobol pa ang kanyang mga kayamanan. Because God loves to restore. Kung naaalala niyo po ba si Naaman, yung general ng Syria, na may ketong, dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos, yung katawan niya punong-puno ng ketong, ay nagkaroon siya ng kutis, na katulad ng kutis ng isang sanggol. Because God's love to restore. Kaya po, sino pa po kaya tayo? Naalala ko rin po, si King Hezekiah. Pinasasabi po ng Diyos kay Elijah na sabihin kay King Hezekiah na mamamatay na siya. But because King Hezekiah prayed to God, binigyan pa siya ng 15 years para mabuhay. Ganun, because God loves Kristo. Kaya pa, makita mo na halos naghihingalo na dahil sa karamdaman ng isang tao, but because lumapit sa Panginoon, 15 years din ibigay ng Panginoon sa kanya. Because God loves Kristo. Meron bang mahirap sa Panginoon? Ano bang mahirap?
tayo ng walang nahirap-hirap. Ano pa kaya yung pagkukulang sa buhay natin na hindi niya pa magagawa? Ano ba ang nararamdaman natin ngayon? Meron pa bang karamdaman? Lapit tayo sa Diyos. Wala namang imposible sa Panginoon. Kahit na ang buhay natin, alam natin, naalala ko yung nanay ko yung sinabihan natin. College pa lang po ako nun. O, high school pala. Tinaningan na yung nanay ko, ang kapatid ko. Sabi niya, yung nanay niyo, mabubuhay na lang ng 6 months. Dahil matagal na yung 6 months dahil meron siyang cancer. Tumor sa kanyang lapis. Hindi pa siyang 6 na buwan. Sabi ko, ako isa nagkakamali lang, siguro mga buwan niya. Lumalipas na ng 3 taon. Buhay pa rin ang nanay namin. Hindi naman po kasi ang tao ang makapagsasabi at magtatakda ng buhay ng tao. Ang Diyos lamang po eh. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon kapag ilang years, ilang dekada ang lumipas at nabuhay at nakapiling namin yung nanay. Diba? Mga kapatid na purihin ng Panginoon, nakikita nila yung himala ng Diyos. Dahil ang Diyos lang talaga, walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Sabi nga na inamit natin kanina, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. Di ba? And I will be still. Know you are God. Yung ginaawit natin sa message to us. Mensahe po yun. Hindi lang. Sa totoo lang, pinaawit natin yung nagme-mensahe ng Panginoon. Talagang kung atin lamang po nanamnamin yung mga inaawit natin sapagkat ang mga lyrics ng mga kantang po ay inspired by the Holy Spirit. Yan lang po. So sabi niyo, because God loves to restore. In the Old Testament, the prophets spoke about how God would restore the fortune of His people, bring them back from exile to renew His covenant with them. Nung Old Testament times pa po, ang pagre-restore ng Diyos sa mga tao noon ay yung paano may babalik, halimbawa yung mga Israelites sa dati nilang bansa. At at the same time, paano po, halimbawa pag sila makikipaglaban, lalapit muna sila sa Diyos. Tatanungin ng Diyos kung may go signal o wala. Kapag wala, hindi sila tutuloy. Kapag merong go signal ng Diyos na nakipagtigma during that time, at sumunod sila, nagtatagumpay sila. Ganon ang mga paraan. Sapagkat during that time, noong Old Testament times, ang Panginoon, ang Diyos ay nangungusap sa pamamagitan ng mga propeta. Ang mga propeta ito, walang sinisino kahit na hari, sasawayin niya sa harapan ng mga tao. Katunayan nga po, si King David, nung nirebuke ni Nathan, dahil sa pakikiapid ni King David at pagpatay niya sa asawa ng kinaapidan niya. Eto si Prophet Nathan, nirebuke siya sa harapan ng kanyang nasasabi. Ganun po pag nangusap ang Diyos sa mga tao. Diretsahan po. Ngayon po ito po sa atin lang. But in the New Testament, the concept of restoration is seen through the teaching of Jesus Christ. The concept of restoration ay makikita doon sa mga aral na itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad at the same time sa atin na rin dahil binabasa natin ng Bible. Sabi po rito na because Jesus' ministry was focused on restoring and healing broken relationship between God and humanity. Now, nagkaroon po kasi ng breakage, nagkaroon na ng pagkakati ang relationship natin sa Diyos dahil sa kasalanan. So, ang laki ng role ng kasalanan sa buhay natin. No? Pinaghiwalay tayo, inihiwalay tayo nito sa Diyos Ama nung kasalanan ito. Kaya anong dapat gawin para malapit tayo sa Diyos? Kailangan mawala itong kasalanan.
At paanong paraan para mawawala ang kasalanan ito sa buhay natin? Magbabayad ba tayo ng sarili natin sa labi? Hindi. Para mawala ang kasalanan ito, simple lang po. Sa John chapter 3 verse 16 sabi, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life." Sino mang sumampalataya kay Jesus ay huwag mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. How many of us here nakakatiyak na pagdating ng araw na kukunin tayo ng Diyos, doon tayo sa buhay na walang hanggan? How many of us here have the assurance of salvation of our soul? Gusto mo po ba na magkaroon tayo ng katuyahan? Ito mga po-offer ng Lord. Tanggapin mo yung gift niya. Ano ba yung gift niya? Si Jesus Christ. Tanggapin mo as your Lord and Savior. Dahil hindi natin kayang iligtas sa sarili natin. Kahit sino man tao, walang makapagliligtas sa sarili natin, kundi ang Diyos lamang. Ang Panginoong Jesus lamang ang makapagliligtas ng ating buhay. Sabi, through His sacrificial death and resurrection, Jesus offered a way for people to be reconciled to God and experience spiritual restoration. Para daw po tayo magkaroon ng huling kaugnayan sa Ama, itong offer si Jesus Christ. Tatanggapin mo lang. Pag tinanggap mo ang laking bagay na meron ka ng access sa reconciliation natin sa Father God. And magkakaroon tayo ng spiritual restoration kapag meron tayo Kristo sa ating buhay. There are some common ways in restoring a person. May mga common ways ang Diyos. Kaparaanan ng Diyos para ma-restore ang tao. Number 1, sabi, forgiveness of sins. Ang laki talaga ng sins na naman. Talagang sins na to. Ang laki ng naginawa niyang role para paghiwalayin tayo sa Diyos. Ang role niya, sabi niya, but God forgives sins and restore a person's relationship with Him through repentance. Are we all willing to repent? Kaya po ba natin pagsisihan lahat ng mga kasalanan natin? Hindi lang naman po kailangan. Para tayo mapatawad sa lahat ng kasalanan natin ginagawa, kinakailangan daw natin pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan. So sabi nga po sa chapter 3 ng Book of Acts, na yung sinasabi ni Apostle Peter ng mga nakasaksi ng himala, kahit na pinili nyo ang isang mamamatay tao at patayin si Yesu Kristo na anak ng Diyos, pwede pa rin kayong patawarin ng ako. Kung, ito nga lang po, sasampalataya kayo sa Panginoon. So sabi nila po sa Peter po, yung encouragement niya. So napakahirap po, sa harapan ng mga taong nagpapako kay Kristo, nangaral ng buong tapang si Apostle Peter and John sa mga tao. So sa atin po mga mananampalataya ni Kristo, kahit na nasa harapan tayo ng panganib, basta layunin natin ay mailapit ang mga tao kay Jesus upang makakamit ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Naroon po ang Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan at siya po ang ating kakampi. Number 2 po sa common ways of God in restoring a person. Sabi, number 2, renewal of mind and spirit. God transform a person's heart, mind, and spirit, helping them to become more like Christ and live a life that is pleasing to God. So ito po pala. Pangalawang proseso, kailangan renewal of mind. Sabi po sa chapter 12, verse 2 ng Romans, sabi,
do not conform to the pattern of this world, but be renewed by but be transformed by the renewing of mind. So there is renewal of mind and spirit para po tayo, at ito yung yung proseso ng pagre-restore ng Panginoon. There is a renewal of mind and spirit. At ang nakakatulong sa atin dito, walang iba kundi yung role ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay isang tatak sa mga taong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil ito po ang nag-guide sa atin para po masunod kung anong pinag-uutos ng Diyos sa atin. Number 3, sabi, healing and wholeness. God heals physical, emotional, and spiritual to individuals who are broken or hurting. So, minsan sa paglilingkod natin sa Panginoon, nakakaranas tayo ng minsan sama na loob, hinanakit, maganda yung layunin natin, pero tayo ay napapahiya. Pero how many times in my life talagang maganda yung purpose ko, pero maraming beses ako napahiya. Pero it doesn't mean for me to stop serving God. Pero sa totoo lang, gaano man kasakit sa kalooban ang naranasan mo, meron pa rin tayong healer. Walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Dahil po sa proseso ng pagre-restore niya. Kaya minsan, duguan ka na, o kaya yung wasak-wasak ka na. Minsan, dumarating natin sa time ng paglilingkod mo, yung exhaustion yung napapagod ka. Pero, meron pa rin Panginoong Jesus na sa atin ay nag-i-encourage para lalo tayong magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya itong role niya, the common ways of restoring a person ng ating Panginoon, yung hinihil niya yung brokenness natin. Yung broken-hearted natin, pinihil, pinapagaling niya. Kaya mahalaga lang, sabi ko, kanina sa kausap ko na magpatuloy ka lang, kahit na ano man ang nararanasan mo, nararamdaman mo, magpatuloy ka lang kahit na kung saan ka niligay ng Panginoon, ang Diyos ang naglagay sa iyo, ang Diyos din ang mag-aalis sa iyo. Huwag mong pangunahan, huwag natin pangunahan ang Diyos sa kanyang mga balakid at mga plano. Number 4, sabi niya, God will redeem and restore what has been lost or broken in a person's life, offering hope and a new beginning. Tulad nga po ni Job, nag-offer ang Panginoon muli sa ng panibagong buhay kay Job dahil na-overcome ni Job yung pagsubok. Meron po tayong mga nararanasan kani-kaniyang mga pagsubok sa buhay. Ngayon, paano po natin pinanghahawakan yung mga pagsubok na nararanasan natin? Ito po ba yung nananatili pa rin tayo sa according sa kalooban ng Diyos? Nagpapatuloy pa rin po tayo sa paglilingkod kahit na tayo dumadanas ng marami ng pagsubok. Katulad ni Job, kahit na buong katawan niya ay marami ng sugat, lahat ng mga posesyon niya ay nangawala, mga anak niya ay nangamatay lahat, hindi niya pa rin itinakwil ang Diyos. Minsan sa atin, nagtatanong tayo, aming mga masasamang tao, bakit pumangkin ko pa? Sabi ko po dati, kaya sinasabi ko, tinetestify ko lang po sa'yo. Yun lang, samantalang kay Job, ito, lahat ng anak niya nangamatay. Pero hindi niya sinisiyat. Minsan sa pagharap natin sa pagsubok ng buhay natin, tanggapin natin ito ng buong kalooban dahil pag na-overcome natin mga pagsubok na to, tayo rin naman ang makikinabang eh. Lalakas ang kaugnayan natin lalo sa Diyos. At mayroon tayong ipapatotoo sa mga hindi sumasampalataya upang sila rin naman ay sumampalataya dahil sa ating mga patotoong napagtagumpayan natin. Pinanganak tayo ng Diyos. Hindi lang para maging masaya, kundi para maging matagumpay. Amen? Amen. Sino po ba dito nakakaranas ng tatagumpayan? Sabi niya po, Amen. 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 Praise the Lord. Yung po ang purpose ng Diyos natin. To become an overcomer
at maging matagumpay. Standard number 5, guidance and direction. Ito po. Common ways of God to restore a person is He gives guidance and direction. Through prayer, scriptures, and the Holy Spirit, Christians believe that God guides and directs them towards a path of righteousness and fulfillment of His purpose. So itong napakalaking role ng Holy Spirit sa atin. He gives guide. He gives guidance to us. Siya yung gumagabay sa atin. Anong paraan? Sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pakikipag-fellowship. Itong role ng Holy Spirit sa atin. So, ito po, guidance and direction. Conclusion na po tayo. Hindi ko na, kasama na rin po kasi nito application. Restoration emphasizes God's love, faithfulness, and the hope of redemption for all who turn to Him in repentance and faith. It reminds us that no matter how broken or lost we may feel, God is always ready to restore and renew us. Amen po ba? Laging handa ang Diyos upang tayo'y baguhin at buuin muli. Namarating sa punto ng buhay natin, minsan durug-durug na tayo. Wasak-wasak na po tayo. Pero kapag lumapit tayo sa Diyos, muli niya tayong binubuo. Yung time na tayo ay nauubusan, yung infilling ng Holy Spirit, pag lumapit tayo sa Panginoon, pupunuin niya ulit. Yung emptiness natin, pupunuin niya ito. Naalagyan niya ng laman. Naalala niyo po ba si King David, nung time na siya ay bumagsak dahil sa adultery and murder? Hindi niya namaramdaman niya. Bagamat siya ay inamin niya ang kanyang pagkakamali sa harapan ng mga tao at nagsisi siya, hindi niya namaramdaman yung the joy of his salvation. Sabi niya sa Psalms chapter 52, sabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Katulad po ni Haring David, tatanungin ko po kayo, nararamdaman niyo pa rin po ba yung ganap ng pagliligtas ni Jesus sa inyo? Hello? Diba? Pwede rin po natin hilingin like King David. King David, he asked, he prayed, sabi niya, restore unto me the joy of my salvation and renew a right spirit within me. Gagawin mo siya sa atin eh. Kung magpapatuloy lamang po. Alam niyo po kahit na minsan tayo may mga gadgets ay may cellphone. Minsan dumarating natin siguro na experience na rin yung minsan. Habang naka-open ang cellphone ninyo, naghahang. Di ba? Anong ginagawa ninyo kapag yung cellphone yung naghahang? Di ba? Nagre-reset niyo. Di ba? Ino-off nyo. Tapos, open ulit. Di ba? Reset. Sa buhay din po na, kailangan natin ng resetting. Kailangan i-reset po. Isang lumarating sa punta ng buhay natin na parang paglilingkod natin sa Panginoon, parang ritual na lang. Pero wala kang nararamdaman ng galap, wala kang nararamdaman ng encouragement. Bakit na kailangan din na i-reset na rin natin yung sarili natin? At ang Panginoon, nandiyan naman, willing naman tayo siya na i-reset naman tayo, ilagay tayo. Ngayon naman, tayo naman naglilingkod sa Panginoon na hindi na kinakailangan i-reset, kinakailangan na lang natin tayo i-upgrade. Dagdagan pa. Amen? Palakpakin nga po natin ang Panginoon. Tayo i-upgrade na lang ng Panginoon. At sa paanong parang lahat ito, sabi, through the sacrifice of Jesus Christ on the cross, humanity can be redeemed and restored to a right relationship with God. Kaya po, sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Yesus sa krus ng Calvario, ang buong ang sangkatauhan ay nagkaroon ng pag-asa na muling magkaroon ng kaugnayan sa Diyos Ama. So, ibig sabihin ba, ang Panginoong Yesus ay
namatay at napako sa krus, napako at namatay sa krus. Lahat ba ng tao na ilapit sa Diyos? Hindi po. Yun lamang tumanggap. Sabi, ang sino mang tumanggap at sumampalataya ay siya lang magkaroon ng buhay na wala. So, kinakailangan, halimbawa, binigyan kayo ng regalo. Anong dapat yung gawin pagka binigyan kayo ng regalo? Di ba dapat ang gawin? Amen? Katulad din po ng Panginoon, yung Ama natin, nagbigay ng gift sa atin. At ang gift niya si Jesus Christ. Ano dapat natin gawin? Titingnan lang natin, dapat tatanggapin din natin itong gift natin. So, di ba? At kapag tinanggap natin ang gift natin, na to, ito na ang kapiyaan sa buhay na walang hanggan. Restoration is a decision. Maresto? Maresto? Mag-decide ka. Restoration is a decision. Decision of what? Decision to turn away from sin and turn to Jesus. So, it is a decision na kalimutan na ang kasalanan at umarap, tanggapin si Jesus as your Lord and Savior. So, restoration is a decision. Are we all willing to repent? Alam nyo, sa lahat ng taong nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, tinataas ng Diyos. Hindi niya hinahamak. Ko kasi hindi. Lahat ng lumalapit sa Diyos, tinatanggap niya. Kinakalinga niya, inaalagaan, inaaruga. Ang tanong ko rito, handa ka na bang magdesisyon? Magdesisyon na ma-restore, na muli kang buuin ng Diyos according to His plan. Handa ka na magdesisyon. Ngayon, kung handa ka na magdesisyon na ma-restore, baguhin, buuin muli ng Panginoon, kinakailangan mo ihanda ang iyong sarili na ang kalooban na ng Diyos ang masusunod sa buhay mo, hindi na ang iyong. Sabi sa prayer, di ba? Not your will. Sabi po sa sa prayer, the Lord's Prayer, let your will be done on earth as it is in heaven. Mangyayari ang kalooban mo. Paano nangyayari ang kalooban mo sa kalangitan? Mangyayari din ang kalooban mo dito sa buhay mo. If you are now decided to be restored, let us go on. Amen. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. At patuloy po nating damahin ang presensya ng Panginoon because God made us alive with Christ. But because of His great love for God, sabi po, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgression. It is by grace we have been saved. God has planned to restore you. Napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin para i-restore tayo lahat. Sabi po sa 1 Samuel chapter 7 verse 3, sinabi ni Samuel sa kanila, kung kaos sa puso nyo ang pagbabalik loob sa Panginoon, itapon nyo ang inyong mga Diyos. Tinutukoy niya Diyos dito, hindi lamang yung mga relics, hindi lamang yung mga rebulto maliliit o malalaki. Ang tinatukoy rito ng Diyos-Diyosan, yung bagay na nasa puso mo na nauuna pa kaysa kagustuhan ng Diyos. Kailangan ko itapon ito at tanggapin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ilaan nyo ang inyong buhay sa Panginoon lamang at siya lang ang inyong paglingkuran. Kung gagawin nyo ang mga ito, iniligtas niya kayo sa kamay ng mga paawa. Purihin po ang Panginoon sa kanyang dakilang kalooban. Sige po, tayo po lahat ay lumubo at manalangin. Sa mga oras na to, ating siyasatin ang ating mga sarili.
Ano pa ba mga kasalanan na hindi pa natin naisusuko sa Panginoon? Kasalanan ng kasalanan ito ang nagiging hadlang sa paglapit natin sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, tayo ay magkaroon muli ng kaugnayan sa Kanya. May lapit. Ang Diyos ay lumalapit sa atin, ngunit tayo naman ay lumalayo dahil sa kasalanan ito. Ano pa ba ang kasalanan? Hindi natin na isusuko sa Panginoon. Ang Diyos ay nakikinig sa mga oras. Pwede natin ilapit, pagsisihan sa Panginoon ang mga kasalanan ito. At ang Diyos naman ay handang muli tayong baguhin according to His image. Hallelujah. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat hindi po aksidente ang mensaheng ito na aming naririnig sa oras na ito. Kung hindi ito, Diyos ay inalaw mo upang mapakinggan namin, upang minsan pa makilala namin ang aming sarili at mapatid namin ang kaugnayan namin sa iyo. Ano pa man po yung kasalanan na hindi pa namin na isusuko sa iyo, Diyos, itinataas namin ito sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakasalang nagawa namin. Yung katigasan ng ulo po namin dahil sa pagsuway sa inyo, Lord God. Panginoon, panagutin mo ang aming mga puso. Upang mula ngayon, Panginoon, kalooban mo na ang masusunod. Ikaw na ang masusunod sa buhay natin, hindi na kami. O Diyos, Panginoon, ang mga kasalanan ito, Lord, ay amin ang pinagsisisihan. Patawarin mo po kami. Gawin mo po kami, Panginoon, na masunurin. Ikaw na mo lang ngayon, O Diyos, ang maging Panginoon. At kami ang tagasunod mo sa iyong mga nais ipagawa sa atin. Patibayin mo po ang aming kaugnayan namin sa iyo. Maging kasabikan namin na maunawaan at malaman ang iyong dakilang kalooban. Kasabikan namin mag-aral ng iyong salita. Basahin ang iyong dakilang kalooban. Manalangin kami na makipag-ugnayan sa iyo. Maging manapit kami sa paglilingkod sa iyo. Samahan kami tuwina. Pagkalooban po ng mga kami ng mga tanging na loob ng Santong Espiritu na magagamit namin sa paglilingkod sa iyo. At dalangin ko rin po, gamitin mo po ang buhay ng bawat isa sa atin bilang taga-akay ng mga kaluluwa tungo sa inyong kaharian. Pagpalain mo po ang mensaheng ito sa buhay ng bawat isa sa amin at ikaw lamang po ang patuloy na maparangalan, O God, sa pangalan ni Jesus na po ang aming nagkakaisang panalangin. And everybody say, Amen.